Salamat, Deacon Jo. Tayo po ay dumako sa ating pangkahalatang panalangin bago tayo tumungo sa pinakasentro ng ating pananambahan, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Habang ang buong mundo, O Diyos, ay nagdiriwang ng iyong pagkabuhay na mangbuli, kami, O Diyos, na isang maliit na simpleng iglesia, ay hindi lamang minsan sa loob ng isang taon nagdiriwang ng iyong pagkabuhay na maguli. Ito ay aming lingguhang ginagawa. Ito ay tuwing unang araw ng sanglinggo. Ito ay ang aming paggunita ng iyong pagiging matagumpay na gapiin ang kamatayan, ang kasalanan, ang dyablo, upang ipakita na ikaw ang unang bunga na nagbuhay mula sa mga patay. At ang lahat, O Diyos, na mga alagad, nagsisampalataya, mga mananampalataya sa iyo, gaya ng nasusulat sa iyong mga salita, gaya sa ipinahayag ni Apostol Pablo, silang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay sa iyong muling pagbabalik. Hindi ka parusahan, O Diyos, sa mga mananampalataya ang kamatayan. Bagkos ito'y isang pintuan para sa magpasawalang hanggang pagpapala. For a believer, death is not a punishment, but is a gate toward eternal blessing. Kaya, O Diyos, sa mga buhay na patuloy mong iginagawad sa bawat isa, naway ma-appreciate namin ang buhay na hiram na ito, sapagkat alam namin na may hangganan ang aming buhay, sapagkat ito'y iyong itinakda. Isang bagay na inilihim mo sa amin. Hindi namin alam kung kailan kami babawian ng aming buhay, mananagot ang aming kaluluwa. Isang bagay na ikinubli mo, sapagkat kung gagawin mong malaman namin ang hangganan ng aming buhay, ay magkakaroon kami ng walang pagkakaroon ng takot sa iyo. Sapagkat paplanuhin namin ang aming buhay. Kami ang gagawa ng aming mga pagpaplano at kapag malapit na kaming haharap sa iyo, saka kami magbabalik loob sa iyo. Subalit ikaw ay sadyang napakamarunong na Diyos. Ikinubli mo sa amin ang bagay na ito upang kami magtiwala. Sapagkat ang mga bagay na hindi namin nakikita at nalalaman, ito ang magtutulak sa amin na lumapit sa iyo at magtiwala. Panginoon, iba-iba ang antas, ang edad ng bawat kaluluwang nasa gusaling ito, na nanonood sa live streaming na ito. Ang lahat, O Diyos, ay may hangganan. Ang lahat ay may katapusan. Ang aming buhay, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga mahal namin sa buhay na nasa takip-silim na ng kanilang buhay. Palubog na ang aming araw. Dalangin po namin, O Diyos, na lalo kaming mag-atubiling lumapit sa iyo at magtiwala sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang buhay at muling pagkabuhay. Inangkin niya ito. Ginapi niya ang kaaway. At ngayong, O Diyos, sa araw na ito, ang buong mundo'y nagdiriwang at tumitingin pabalik sa 2,000 taon na ang nakakaraan sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. O nawa, O Diyos, on this particular Easter Sunday, ay mga kaluluwang manumbalik, mga kaluluwang iligtas mo, mga kaluluwa, O Diyos, na pagtibayin mo ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Maging kaaliwan sa iyo, O Diyos, ang araw ng pagtitipong ito. Maging araw din ito, O Diyos, ng kaligtasan sa mga kaluluwang wala pang ugnayan sa iyo. Tinataas po namin, Panginoon, mga kapatid namin na patuloy pong bumabiyahe pabalik marahil mula sa mahabang bakasyon. Nilalapit po namin ang mga kapatid namin at mamahal namin sa buhay na sa banig ng karamdaman. Nakikigalak kami, O Diyos, sa aming kapatid na si Brother Josiah na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa darating na Sabado.
Tunay nga, Panginoon, ang ikaw ang may akda ng buhay at we ought to appreciate the yearly gift that you have given to each one of us. And we rejoice for such blessing. Panginoon, tinataas din po namin sa mga oras na ito ang kapatirang iglesia, ang Santa Rosa Reformed Baptist Church na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Pagpalain mo ang kapatirang iglesyang ito, O Diyos, si Pastor Marlon at kasama ang kanyang mga kalalakihan, aming kapatid na si Kuya Rod at si Ate Noni na naroroon, dalangin po namin ang kayang sweet fellowship gaya ng kanilang matamis na ugnayan sa amin sa nakaraang linggo. At basbasan sila, O Diyos, sa pagtulak nila sa araw ng bukas, pabalik sa kanilang bansa. Itinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang unang linggo na kung saan ang Gospel Light Baptist Church of Batak ay siyang mangangasiwa na ng aming outreach sa Ilocos, sa Manalpak. Samahan mo ang mga kalalakihan, O Diyos, at salamat sa kanilang buhay at paglilingkod upang ipagpatuloy ang gawain doon. Samahan mo kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito at ang iyong salita ang matanyag. Ikubli mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa iyong banal na dugo upang hindi ang aking kamalian at kakulangan, kung hindi ang iyong kapangyarihan na maghari sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sa karamihan po ng mga iglesia ngayon ay tunay nga po na ang pagkilala sa Easter Sunday, ang araw na ito ang siya pong ginugunita sa pagkabangon muli o pagkabuhay muli ng ating Panginoong Kristo. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na ako po ay nasa series ng 7 last words. So it would be anticlimactic kung magtutuloy pa po ako sa ika-4 na saying. Dahil nga po ang buong mundo at karamihan po ng mga iglesia ay tumatalakay sa Resurrection Sunday at Easter Sunday, kaya ako po ay napuwersa rin na ilihis or i-side muna ang ating talakayan para po sa ating series. At magbabalik po ako sa pangangaral na ito, Lord willing, sa 3rd Sunday of April. Opo, sapagkat this coming Sunday, April 7 at April 14, ang mag-ama pong Saywell ang mangangaral sa ating kalagitnaan. Humiling po si Brother Ruben sa kanya pong huling pangangaral sa ating iglesia bilang TNC member because on April 20, they will be covenanted as a local church and we will be releasing Sister Cathy and Brother Ruben from our membership towards to Grace Church Santa Maria Church. At si Pastor Andy naman po sa April 14, siya po ay uuwi sa April 8 at 2 linggo po siya rito sa Pilipinas upang saksihan ang covenanting ng iglesyang ito na pinangungunahan ng kanyang anak at maging ang pagtawag ng bagong kapulungang ito sa kanya bilang kanilang tagapanguna, bilang kanilang pastor. So, I will be going back to the series sermon of 7 saying on the 3rd Sunday of April. So, aabot tayo ng Mayo. So, sa umaga pong ito ay ating pong tatalakayin ang Matthew chapter 28 verse 1 to 7. Dito makikita po natin ang mga kababaihan na si Maria at isa pang Maria ay naghahanda upang pumunta sa libingan ng ating Panginoong Kristo. Meron po silang dalang mamahaling pabango sapagkat during those time, ang mga Egyptians pa lamang ang nakadiskubre o sila pa lamang po talaga ang gumagamit ng mga spices and perfume or the process of embalming the dead body, the cadaver, sa kanila po nagsimula at ito hindi pa dahan-dahang niyayakap ng iba't ibang bansa at kultura. Sa umaga pong ito ay nais ko pong bigyang diin ang 3 mahalagang bagay na ating makikita sa mga talatang ito sa verses 1 to verse 7. Una, ay atin pong titingnan ang the significance of the first day of the week. From the very first phrase of verse 1, we will see that Matthew is suggesting a transition. If you have your Bibles again, Matthew chapter 28, verses 1, now after the Sabbath,
toward the dawn of the first day of the week. It is very significant, the phrase, first day of the week. Mahalaga po ang phrase na ito, lalong-lalo na po sa bagong tipan, lalong-lalo na po sa mga sulat ng mga apostol. At yan po ang unang bagay na nais kong ipaliwanag sa tekstong ito, ang kahalagahan ng unang araw ng sanglinggo. Ikalawa, makikita po natin ang mahalagang ministeryo ng kababaihan, the ministry of women. And thirdly, we will see and have the message of the resurrection. So these are the three things that I would like to discuss and to deliver to you this morning as the Lord's message that indeed He is not here, He is risen. First, the significance of the first day of the week. Pansin po natin dito sa verse 1 na pinakita po ni Mateo ang dalawang klase at uri ng araw. Yung pong tinatawag na Sabbath day toward the dawn of the first day of the week. Kung makikita po natin, mahalaga po sa mga Hudyo ang Sabbath. Bakit po? Sa kadahilanang ang utos po ng Sabbath ay hindi lamang po nagmula ito sa panahon ni Moses nang ibigay niya ang 10 utos. Kung babalikan po natin, nagsimula po ito even before the fall of man. Even before the creation, before of the Genesis chapter 3. Ang usapin po ng Sabat, pamamahinga at pagsamba sa Diyos ay utos na ng Diyos bago pa mahulog ang tao sa kasalanan. Mahalaga po itong maunawaan natin. Sa Genesis 1 and chapter 1 pa lang at chapter 2 pa lamang, may 3 gawain ng ginawa at iniutos ang Diyos sa representative ng sangkatauhan, si Adan. Ang utos na ito ay iniutos sa kanya, wala pa nga po si Eva. Matapos pong iutos ng Diyos kay Adan, sa kanya nilikha si Eva. At ano po itong 3 kautosang ito na dapat ay ginagawa ng tao sa isang linggo? Ano po ito? Paggawa, pagpapamilya, at pagsamba. Subalit nung mahulog po ang tao sa kasalanan, hindi po nagbago ang gawain ng tao. Ang nangyari lamang po dito ay nabahiran ng kasalanan ang 3 gawaing ito. Gumagawa pa rin ang tao matapos mahulog ang tao sa kasalanan, subalit pumasok na ang kasalanan sa paggawa. Kaya meron pong pandaraya, meron pong katamaran, meron pong mga inggit na nangyayari sa workplaces. Meron pong pagkagalit. Meron pong pang-aabuso ng mga employer sa kanilang mga employee. At kapag nagiging abusado ang employer, gumaganti ang employee. Nandaraya ang employee. Lang lahat pong ito ay bunsod, bunga ng epekto ng kasalanan sa isa sa mga pangunahing gawain ng tao sa mundo, at ito ay ang paggawa. Pamilya. Pumasok din po ang kasalanan sa pamilya, kaya nagkakaroon po ng infidelity. Binabasa po natin ang aklat ng Hosea. No? Inutusan ng Diyos si Propeta Hosea na mag-asawa ka ng isang asawang bayaring babae. Ito ay pagsasalarawan ng ang bansang Israel ay kagaya ni Gomer. Yan po'y pumasok dito sa usapin na mga iba't ibang uri ng kasalanan sa pamilya. Bakit po magkakapatid nag-aaway? No? Wala ho akong alam na magkapatid na bagamat sila'y magkasundo, dumarating ho yung pagkakataon na silang magkapatid ay nagkakairingan. Kahit kambal pa sila, ayan, nandiyan si Clea at si Kaila. Gamitin lang nung isa yung kanyang damit na hindi nagpaalam, away na. Di ba? Maraming bagay, no? Katigasan ng ulo ng anak sa magulang. Uutusan ng magulang ang anak. Susunod ang anak, pero nakasambako lang muka. Nagdadabog. Kung makalisig,
Kung makatalikod, bumubulong-bulong. Ano po? Yan po ay lahat epekto ng kasalanan. At pagsamba. Bakit po ang tao ay meron pong consciousness na there is a supreme and divine being? Because man is created in the image and likeness of God. Sa ibuturan ng kanyang puso, meron siyang dapat kinikilalang pasasalamatan. Pero dahil nga po sa kasalanan, there is false worship. Ang tao ay nahulog sa idolatry, Diyos-Diyosan. Marami pong mga lunsod ngayon o barangay, mamaya bilang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, may prosesyon. Prosesyon ng kanilang kinikilalang Diyos. Bakit po nagkaganon? Dahil nga po sa epekto at naidulot ng kasalanan. Subalit, dito po sa talatang ating pag-aaralan, makikita natin, there is a transition. In the Old Testament, yes, it is indeed Saturday. The Sabbath rest is the seventh day. Because in the Old Testament, the significance of the rest is about creation. Remember Genesis chapter 2 verse 3, and the Lord God rested on the seventh day. After niyang likhain ang lahat ng bagay, including ang tao, sa ika-6 na araw. Nagpahinga ang Diyos hindi dahil sa napagod siya. Wag ho natin isipin na nagpahinga siya dahil napagod siya. Hindi po. Nagpahinga siya dahil wala na siyang maaaring gawin na mas gaganda pa sa tao. Sapagkat ang tao ang pinaka-apex, ang pinaka-tuktok, pinaka-korona, pinaka-tugatog ng paglilikha ng Diyos. So just imagine, ikaw na tao, nilikha ka ng Diyos na pinakamataas na sa lahat ng uri ng kanyang nilikha. Mas mataas pa sa mga anghel, sa mga Milky Way, sa mga constellation ng galaxies and universe na kinamamanghaan ng tao. Na may mga grupo ng taong sinasamba ang siyensya, Scientology. Subalit hindi nila nauunawaan na mas higit silang mahalaga sa paningin ng Diyos sapagkat sila'y nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. And that is the very significance why people in the Old Testament are called for rest. To give God praise, honor, and worship because of the creation. But here in our text, the text suggests a transition. Now, after the Sabbath, towards the dawn of the first day of the week. The gospel writers captures this phrase, the first day of the week. Matthew 28:1, Mark 16:2, Luke 24:1, John 20 verse 1. These four gospel writers, they capture the phrase first day of the week. Bakit po? Ano bang nangyari dito sa unang araw ng sanglinggo? Dito po natin makikita na naganap ang ipinangakong pagkabuhay na muli. Na sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, sirain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay ibabangon kong muli. Ang inaakala nila is their ancient temple na nilikha for 47 years. Kaya nga, tawang-tawa sila. Manghang-mangha sila at pinagdududahan nila ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagkasabi. Sa kadahilan ng ang inubong inaakala nila ay yung physical na templo nila sa Jerusalem. Ang hindi nila naiintindihan, ang tinutukoy na templo ay ang katawan ng Panginoong sa Kristo. Kaya makikita po natin, the transition took place from seventh day, which is a commemoration of God's creation. It now transitioned to the first day of the week in giving importance no longer on the creation, but rather on the redemption aspect.
Kung ang 7 araw ay may kinalaman sa pagpupuri at pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos dahil sa paglilikha ng Diyos, na ito'y magiging kasangkapan at magiging pagpapala sa tao, ang unang araw ng sanglinggo ay may kinalaman mas higit pa sa mga pagpapalang tinatanggap ng tao. Napakaraming tao, pag humingi ng prayer request, puro pagpapala. Puro material na bagay, puro pinansyal, puro pisikal. Subalit ang hindi niya ulpos na nauunawaan, may mas higit na dapat hinahangad ng tao. Ito ay ang spiritual na pagpapala. At ang spiritual na pagpapalang ito ay masusumpungan lamang kung mayroong kang kaunawaan sa kadalisayan at katuruan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kung ikaw ay kumikilala na ikaw ay makasalanan, kung ikaw'y kumikilala na walang kapag-apag-asa, ikaw sa iyong sariling buhay. At makikita mo na merong isang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pag-ako ng ating mga sala. At ang ating pagtitiwala at pagsisisi at paglagak ng pagtitiwala sa Kanya ay susuklian niya ng kanyang katwirang ibibihis sa atin. Gaya ng binanggit kanina sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So here we see the phrase, the first day of the week. And the very significance of the first day of the week has to do with the work of redemption. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo, it is an exhibit A. It is a model na yung kanyang sakripisyong ginawa ng Friday ay tinanggap, binalidate ng Diyos Ama at tinanggap na ito ang kanyang tinanggap na handog. Kaya nga after niya, nawala na yung mga animal sacrifices. The Old Testament temple worship has to do with the animal sacrificial system. That all those blood of the tor, the bulls, the ram, the goats, and the lambs, even the turtle doves, all of those animal blood sacrifices, it all points to the Lamb of God that takes away the sins of the world. No other than the Lord Jesus Christ. John chapter 20. Turn your Bibles in John chapter 20. Verse 1. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it's still dark. Verse 19. On the evening of the day, the first day of the week. You see, andun yung phrase na first day of the week. Kasi nga, pinapakita natin dito na pinapakita mismo ng gospel writers the transition from the 7th day to the first day of the week. Chapter 20, verse 8, no? Sabi dito, kung mapapansin ninyo, ito yung panahon na nung nagpakita ang Panginoong Kristo, first day of the week, wala si Thomas. Absent. Diba? Pero kung mapapansin po ninyo sa verse 8 ng verse 19, on that evening, on that day, on the first day of the week, nagpakita po siya sa mga alagad, and then verse 26, ano po sa verse 26? 8 days later. Take note, 8 days later, muling nagpakita ang Panginoong Kristo kay Thomas. So meaning to say, from 2nd day to the 7th day, walang appearance ang Panginoong Kristo. Naghintay pa ang Panginoong Kristo ng another first day of the week bago niya magpakita uli kay Thomas. Bakit? Kasi ini-implied nga dito from the text, there is already a change of transition. Acts chapter 20.
Acts chapter 20, verse 7. Turn your Bibles in Acts chapter 20, verse 7. On the first day of the week, when we gathered together to break bread. First Corinthians chapter 16. First Corinthians chapter 16, verse 1 to verse 2. Concerning to the collection of the saints, as I directed to the churches in Galatia, so you also are to do. On the first day of the week, each one of you is to put something aside and store it up, and as he may prosper, so that there will be no collection when I come. So makikita po natin dito sa text ng 1 Corinthians verse 16, the procedure on the Christian giving of a church. No? Bakit? Kasi napakaliwanag yung sabi ni Apostol Pablo, no? Now concerning for the collection of the saints, as I directed to the churches of Galatia, so you also are to do. So meaning to say, Apostle Paul is establishing a norm, a pattern for every local churches in every region during that time. That collections is a part of our worship, and it should be done on the first day of the week. Revelation chapter 1, verse 10. Revelation chapter 1, verse 10. Simulan po natin sa verse 9. I, John, your brother and partner in the tribulation and in the kingdom and the patient endurance that are in Jesus, who was the island called Patmos, on the account of the word of God and the testimony of Jesus. Verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard him with a loud voice like a trumpet. All of the sudden, yung first day of the week ay kinilala ng the Lord's Day. Because it is associated what? With the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yes, it is true sa mga kumakalaban sa aspetong ito. This is one of the arguments of the Seventh-day Adventists. There is no prescribed verse in the New Testament about the first day of the week. Yung transition sinasabi ninyo, walang prescribed na maliwanag na sinasabi, o ililipat na. Yes, we can admit that it was not prescribed in the New Testament, but it was described by the gospel writers and by the epistle writers in the New Testament. We totally admit, we honestly admit there is no such a strong, clear passage of Scripture. O sige, palitan nyo na. It was not prescribed, but churches describe. You see, walang prescription, pero may description. Ito po ang sabi ng mga theologians. The key phrase for our purpose is the good and necessary consequences that may be deducted to Scripture. Ibig daw po sabihin nila, this simply means that it is not only the explicit text, but also truths that are unavoidable arise from the text are also part of the meaning of God's Word. Hindi lamang daw po yung mga direktang katotohanan na tinuturo ang dapat kilalaning salita ng Diyos, kung hindi ang mga hindi pwedeng iwasang katotohanang implied sa talata na hindi dapat baliwalain kung hindi tingnan at kilalaning ito'y bahagi sa salita ng Diyos. And that is the principle of by good and necessary consequences may be deducted from Scripture.
principle of deduction, di ba? Mayroon kang, from general statement, pinapaliit mo hanggang sa you go to a particular conclusion. At ganun po natin makikita rito. Consistent ang salita ng Diyos before the fall and after the fall, hindi binago ang gawain ng tao sa loob ng isang linggo. Paggawa, pagpapamilya, pagsamba. Bilang isang hamon at refleksyon at aplikasyon, in the light of nature, there is the God of heaven, the sovereign ruler of this world, who is just, good, and therefore to be feared and loved and honored and worshipped. How about you, a tiny creature? What makes you think that you are not subject of this Creator God? Ikaw na isang tao, na any moment ay pwedeng bawian ng Diyos ng buhay, what makes you think na hindi ka luluhod, hindi ka kikilala, hindi ka magpapasakop sa Diyos na ito na may lalang ng langit at lupa? Bakit wala kang takot sa Kanya? Bakit wala kang respeto? Bakit wala kang paggalang? Ang ginagalang mo yung sarili mo, ginagalang mo yung mga taong nakikita mo. Pero dahil sa hindi mo nakikita ang Diyos, hindi mo na siya ginagalang. Doon natin ma-apply yung sinasabi ng mga theologians. The good and necessary consequences can be derived from deduction from the Word. By general revelation, may nagsasabi sa iyo na mayroong supreme being. May dakilang gumawa in order with the design. At mamamangha ka sa mga namasyal, sa mga galing sa mga bakasyon na galing kayo sa nature at nakita ninyo ang kamangha-mangha, the span of the skies, the formation of the rocks, the deep seas, the blue seas. Bakit blue ang kulay ng dagat? Bakit luntian ang mga halaman? There is the design, there's the order. By implication, there is someone who created these things. Now, we are applying the necessary good and deductive consequences deducted from the Scripture. Why do you keep ignoring Him and resisting and breaking His law, particularly on the fourth commandment? Fourth commandment, ilaan mo ang isang araw sa pagsamba sa Diyos. 6 na araw kayong gagawa, 6 nyo araw kayo magtatrabaho sa inyo, and that's work. That's part of the creation ordinance. At kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho dahil kalooban ng Diyos na ikay dapat maging isang worker. Pero balanse ito. You have time for your family. Hindi ka puro trabaho ng trabaho. Pati araw ng linggo, araw ng Panginoon, hindi mo na araw, nagtatrabaho ka pa rin. There is abnormality in your work life. Here you see, you keep ignoring and resisting God and breaking His law, particularly His Lord's commandment. You cannot see and you should be dead by now. Pero mapalad pa rin ikaw dahil hindi ka pa rin niya binabalikan. Hindi ka pa rin niya hinahatulan. Bakit pa rin nagtitimpi ang Diyos sa'yo? Ang sabi ni Apostol Pablo, Romans 2, verse 4, right? Turn your Bibles in Romans chapter 2, verse 4. Bakit sa gitna ng panahon na nilalapastangan mo siya, no? Ini-ignore mo siya, niyuyurakan mo siya, pero napakabuti pa rin ng Diyos sa'yo. Romans 2 verse 4, or do you presume that the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Kung bakit mabuti pa rin ng Diyos sa'yo, bagamat nilalapastangan mo siya, hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinaparangalan, hindi mo siya sinasamba sa araw ng pagsamba, patuloy pa rin siya nagpapala sa'yo. Bakit? Dahil yung kabutihan ng Diyos na yon, ang ginagamit niya upang
hataking ka, dalhin ka sa pagsisisi. Kaya kaibigan, make an honest and soul-searching evaluation about your life. You calibrate it according to your weekly duties in relation to your work. Kamusta ang iyong pagtatrabaho? Minsan, ginagamit ng dyablo ang trabaho para i-distract ka sa ibang mga tungkulin mo. Dinidistract ka ng trabaho para mawalan ka ng trabaho sa pamilya. Dinidistract ka ng trabaho para mawalan ka ng pamilya ng panahon sa church. You have to fight it on. You have to discipline yourself. You have to put it into order. Why? It's your duty. Family time. There are times minsan sumosobra yung family time mo. Nakakaligtaan mo naman ng trabaho. Nakakaligtaan mo naman ng pagsamba. Kamusta ang iyong pagsamba at paglilingkod, kapatid? Kailan ka huling naglingkod? Naging kabahagi sa paglilingkod ng iglesia? O panay puro tanggi, o panay pag-iwas? Well, tandaan natin, sa tatlong gawaing ito, pagsamba, pananambahan, pagsamba, pamilya at trabaho, lahat tayo ay hahatulan ng Diyos sa kanyang muling pagparito. Ecclesiastes chapter 12. Turn your Bibles in Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 12. Verse 13 and 14. Ano po sabi sa chapter 12? 13. The end of the matter all has been heard. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. So yung iyong pag-observe ng isang linggo, how do you engage your 1 week? Pananagutan mo sa Panginoon niya. Nagtamad ka sa pagtatrabaho this week dahil may overhang ka ng long weekend, pananagutan mo sa Panginoon niya. Nagkukulang ka ng oras sa pamilya mo, pananagutan mo sa Panginoon niya. Nagkukulang ka sa pagsamba at buhay iglesia, pananagutan mo sa Panginoon niya. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa matuwid, makatarungang hustisya. At dito nakapaloob ang parusa at gantimpala sa kanyang muling pagbabalik. Ikalawang bagay. Matapos ko pong mapakita sa inyo the significance of the first day of the week, let's now move on to the second in Matthew chapter 28, verses 1 to 7. We will see the ministry of the women. Today is the last day of March 31st. Still, Women's Month. Nang panahon pa rin ito ng mga kababaihan. So, magandang isama natin ito. Hindi lang ito Fire Prevention Month, but today is a Women's Month. And this last day of March 31 is for the women's. Alam niyo ba, ang mga kababaihan ay may malaking ginawang papel sa ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang madalas nating makita ay yung mga 12 alagad, mga lalaki yun. Right? But here, turn your Bible in Luke chapter 8. In Luke chapter 8, verses 1 to 3. Ano pong sabi dito? Luke chapter 8, verses 1 to 3. Soon after he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God, and the 12 were with him, and also women who had been healed by evil spirit and infirmities, Mary called Magdalene,
from whom 7 demons have gone out. And Joanna, the wife of Zukza, Herod's household's manager, and Susanna, and many others who have provided for them out of their means. Napakaganda po ng talatang ito. Ang madalas alam nating supporter ng ministry ni Kristo si Maria at saka si Marta. Diba? Luke chapter 10, verse 38-39. Na kung saan si Maria naupo sa paanan ni Kristo, si Marta aligaga sa kusina, no? At hindi siya tinutulungan ni Maria, kaya nagsumbong pa sa Panginoong Kristo. Yun ang akala nating talagang supporter ng Panginoong Kristo. Kasama sila, pero dalawang babae ito na kapatid ni Lazaro. But here we find prominent women na binanggit dito sa talatang ito. Si Mary Magdalene na dahil sa pinalayas ng Panginoon yung demonyong umaalipin sa kanya, hindi po ito yung prostitute. Ito po yung nilinaw ito ni Pastor Mon Macapagal sa ating women's conference last year. Matapos po siyang ma-deliberate at ma-liberate sa demon possession, itinalaga niya na yung buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. At isa siya sa financer ng ministry ni Jesus Christ. At hindi kataka-taka, siya yung may dala ng mga pabango, no? Doon sa libingan. Kasi yun na yung kanyang tinalagang ministry. Yung ating pinag-aralang third saying, at the cross of Calvary, John 19:25, yung tatlong Maria. Si Maria na Magdalena, si Maria na kapatid ng kanyang ina, at si Mariang ina ni Jesus. This Easter Sunday, again, many women, these women, ang unang-unang nakasaksi ng pagkabuhay na muli ng Panginoon sa Kristo. Well, at this very point, alam ko po, dahil lumaki po ako sa local church din, at this point, maraming mga mangangaral during the time of Easter Sundays, ginagawa pong laughing stock ang mga kababaihan. Bakit daw sa babae nagpakita ang Panginoon sa Kristo? Ina-associate po ito sa pagiging marites ng mga babae. Sad to say, I've heard a lot of preachers making this event as a laughing material. But if I'm going to be real, to be faithful to the text, bakit sa mga babae una nagpakita ang Panginoon sa Kristo? Unang-una sa lahat, Proverbs 31. Anong sabi sa Proverbs 31? Mga kababaihan doon, madaling araw pa lang bumabangon na at naghahanda na para sa kanilang pamilya. Sila ang maagang gumising. The earnestness and the virtuousness of the woman in Proverbs 31, they wake up early. And that's the reason, tulog pa yung mga alagad ng Panginoong Kristo, pero itong si Mary Magdalene, gising na, no? Mga alas 4 ng madaling araw, madilim pa, handa na siyang maglingkod. Magdala ng pabango sa bangkay ng Panginoong Kristo. Nais ko pong lapatan ito kaagad ng mga practical na aplikasyon at lesson sa mga mananampalataya. Hindi lamang sa mga kababaihan, kung hindi maging sa kalalakihan. Let us remember, in serving God, we must take courage to follow Jesus. Meron po tayong dapat devotion, commitment sa pagsunod kay Kristo. Hindi ito yung kung kailan mo magustuhan lang. Pag-observe ng Lord's Day is a matter of commitment. It is not a matter of choice or a matter of convenience. These women, they responded, they followed Christ. Luke 18:1, sabi doon, from one town to another, from one village to another, from cities to cities. Kasunod-sunod sila sa Panginoong Kristo. Sila ang gumagawa at naghahanda ng pangangailangang material at practical na aspeto ng pangangailangan ng Panginoong Kristo at ng mga alagad. They bravely ignore and overcome the fears of rejection and ridicule, the cultural norm of their time.
yung wife ni Susa na Herod's household. E nanganib yung kanyang buhay dito. Yung Herod na tinutukoy dito ay yung Herod na nagpapatay sa pinsan ng Panginoong Jesucristo, kay John the Baptist. Nagpakulong sa kay John the Baptist at nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. Ang mayordoma nito ay asawa na kasama dito sa supporter ng Panginoong Jesucristo. Yung tatlong Maria sa krus ng Kalbaryo, matatapang ang tatlong babaeng ito. Si Joanna, si Suana, na binanggit dito. They take courage in following Jesus. Pangalawa, everyone has a role in expanding the kingdom of God. May mga kanya-kanyang lugar at merong kanya-kanyang iba't ibang pwedeng gawin ang kababaihan at ang kalalakihan upang maglingkod sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. At kadalasan, women have a lot of opportunities to serve God through the church. Because women have the diversity, they possess diversified gifts which can be profitable and edification for the edification of the church. Di ba? Karamihan ng mga magulang, ng mga kababaihan, nagmo-multitasking. Nagluluto na, naguhugas pa ng pinggan, nanonood pa ng YouTube. Di ba? Kaya nilang gawin yan sa loob ng isang kusina. Kilala mga kababaihan sa paglilingkod sa iglesia, cooking, finances, media and arts. Maging sa larangan ng pagtuturo. Titus chapter 2 verse 4, inuutusan ni Apostol Pablo, older women teach younger women and fellow women and children and youths. May puwang ang kababaihan sa pagtuturo sa iglesia. Ang nangyari nga lang, inabuso. Hinangad na maging pastora. At ngayon, nangyayari na. Dahil sa maling pang-unawa at hindi tamang lagay sa aspetong niya. But in Luke chapter 8, verse 1 to 3, ang primary role na ginawa ng mga kababaihang bilanggit dito ay mga financial supporters. These are classic financial supporters, not from the men, but from the women. Sila yung madiskarte, sila yung matipid, sila yung marunong mag-budget. And the last application of all, discipleship comes at all costs. Itong mga kababaihang ito, they sacrifices their funds, their time. They get out from their comfort zone. Perhaps they sacrifice their reputation just to join the ministry of Christ. The question is, are you willing to get out from your comfort zone to serve? To be part of the expanding of God's kingdom. Thirdly and finally, the message of the resurrection. Well, very obvious, Jesus is alive. The two powerful and unique praise, He is not here, for He has risen, are two powerful statements from the angel. Last March 26 is supposed to be the 88th birthday of my mom. I go to her tomb, she is still there, and she has not risen. And that's how powerful this statement is. Because, pagpunta ni Maria Magdalena, He is not there, He is risen. Siya lamang ang kauna-unahang taong gumapi ng kamatayan. In fact, verse 11 to 15, conspiracy ng mga sundalo, ng mga chief priests and scribe. Dahil mismo ang mga skriba at mga pariseyo hindi makapaniwala na nangyari yung pagkabuhay na maguli. Kaya anong sabi nila? Sige, suhulan na lang natin ang mga sundalong ito. At ipagkalat nila na habang sila ay natutulog, ninakaw ng mga apostol ang bangkay ni Kristo. Hindi ba nila naiisip yun? Yari sila sa gobernador.
Imagine mo, security guard ka, tulog. Tulog ka. Ano sabi nila? Hindi. Pagtatanggol namin kayo. Kami magtatanggol sa gobernador para hindi kayo parusahan. At yun daw po yung lumaganap na bali-balita na hindi daw totoong nabuhay na maguli ang Panginoon sa Kristo. Ninakaw daw ang bangkay. Kaya, ngayong lumalaganap na ang liberation theology, that is one of their point. Hindi totoong na-resurrect ang Panginoon sa Kristo. Ninakaw ng mga ng kanyang mga disipulo. Why? Because that conspiracy, ang sabi po dun sa talata, di ba? Ang sabi dun sa talata ay, sa verse 15 ang sabi dito ay, so they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to this day. Jesus is alive. At sa mga taong hindi kumikilala sa paghahari ni Kristo, you watch out. Hindi nagbibiro ang Panginoon sa Kristo. Because the second message of resurrection, everything He said is true. Lahat ng sinabi niya, totoo. Kaya pag sinabi niyang ibubulid ko ang mga rebelde, ang mga walang galang at hindi kumikilala sa akin sa impyerno, totoo 'yun. Huwag mong isiping nagbibiro ang Diyos. Nagbibiro si Jesus. Everything He said is true because His resurrection proves the point. The Gospel of John, it has seven I am saying. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door and the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, truth, and life. I am the true vine. These seven I am saying ng Panginoong Kristo sa Gospel of John, sinabi niya ito bago pa ang kanyang kamatayan. John 15 is the last saying, I am the vine. John 11, I am the resurrection and the life. John 19 pa namatay si Kristo. So bago pa siya mamatay, inangkin na ni Kristo ang mga exclusive claim na ito at John 20, pinatunayan niya na totoo yung mga claims na ito. Now, what make you think na hindi gagawin ng Diyos na kung hindi ka magsisisi at tatalikod sa kasalanan, parurusahan ka niya. Hindi nagbibiro ang Diyos. Pero sa mga kumilala at tumalikod sa kasalanan, ang kanilang kasalanan ay napatawad. Sila ang magiging recipient ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Kaya ang sangkatauhan ay nahahati sa dalawang kampo lamang. Mga sumasampalataya at patuloy na hindi sumasampalataya. Ang hamon ko sa iyo sa umagang ito, sa paggunita natin ng pagkabuhay muli ng Panginoon sa Kristo, on this particular Easter Sunday, saang grupo ka ng mga tao, saang pangkat ka kabilang. Sa mga pangkat na mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, sila'y pinatawad, sila'y inaring ganap, sila'y magiging mamamayan sa langit. O ikaw ay nasa pangkat ng mga patuloy pa ring hindi kumikilala. Binabaliwala ang panawagang pagsisisi at pananampalataya. May paglalagyan ka. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, nawa, O Diyos, kausapin mo ang bawat kaluluwang ito. Lalong-lalo na sa mga kaluluwang ang pangkat na hindi pa nagtumatalima at nagpapasakop sa iyong paghahari. Udyukan mo sila, O Diyos, sa tunay na pagsisisit pananampalataya upang sila'y makabilang sa pangkat ng mga mananampalataya, mga alagad mo, mga nagsisi at naligtas. Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.